Ang teksto na tatalakayin natin ngayong araw ay Ecclesiastes 7:10. Maganda siguro kung babasahin natin to ng buo. Sabi dito, huwag mong sabihin, bakit ba mas maganda ang mga araw noon kaysa ngayon? Dahil hindi katalinuhang itanong ito. Ngayon, posible na kung unang beses pa lang mababasa ng isang tao ang tekstong ito, baka di siya sumang-ayon sa sinabi nito. Halimbawa, kung nagkakaedad na yung taong yon, baka gustong-gusto niyang balikan yung panahon na bata-bata pa siya, mas malusog, mas masigla, at may lakas na gawin ang kahit anong gusto niya. Mas matalas din yung isip niya noon. Pero ngayong matanda na siya, makakalimutin na siya, madaling mapagod, at bugnutin. Kaya baka masabi niya na mas maganda ang mga araw noon kaysa ngayon. O baka may mga kakilala kayo na dating Bethelite. O nasa iba pang anyo noon ng special full-time service. At miss na nila yung panahong naglilingkod sila bilang Bethelite, nagpa-pioneer o nagmimisyonero. O kaya naman, baka inilipat tayo sa ibang department dito sa Bethel. Nahihirapan tayo sa bagong trabaho natin, nag-a-adjust tayo sa bagong routine, o pwede rin yung overseer natin sa bago nating department, hindi kagaya ng overseer natin dati. Kaya baka maisip natin na mas maganda yung mga araw noon kaysa ngayon. Posible yan. Kaya anong makakatulong para yung sinasabi sa Ecclesiastes 7:10 mas maintindihan natin? Balikan natin yung may edad na binanggit kanina. Sinasabi sa bantayan na pinagkuhaan ng teksto natin na yung mapagpakumbabang mga may edad, naiintindihan nila na dapat silang maging makatotohanan sa pananaw nila sa mga bagay noon. Paano makakatulong yung ganyang pananaw? Totoo, may ilang bagay na talagang mas maganda noon, pero marami yung mas maganda ngayon. Halimbawa, kahit mas malakas at mas masigla yung mga kabataan, kapag nagkakaedad sila, anong nangyayari? Di ba? Mas nagiging matalino sila sa pagtatrabaho? Kaya kung laging iisipin ng isa na mas maganda ang mga araw noon kaysa ngayon, hindi yun makatwiran. Hindi yun katalinuhan, sabi nga ng Biblia. Bukod sa pagkakaroon ng tamang pananaw sa nakaraan, tinutulungan din tayo ng Ecclesiastes 7:10 na makontento sa mga bagay na meron tayo. Paano? Kasi kung lagi nating iisipin na mas maganda yung mga bagay noon, paano tayo makukontento sa kung anong meron tayo ngayon? Mahirapan tayong gawin yan. At magiging malungkot tayo kasi lagi na lang natin iniisip na sana may balik natin yung dati. Pero hindi na natin maibabalik ang panahon? Kaya hindi yan katalinuhan. May isa pang mas mahalagang bagay na maitutulong sa atin, yung sinasabi sa teksto natin ngayong araw, Ecclesiastes 7:10. Noong 2018, ganito yung sinabi sa isang artikulo sa workbook natin. Kapag dumaranas ng mga problema, baka hanap-hanapin natin ang nakaraan. Marahil, noong wala pa tayo sa katotohanan. Baka isipin natin na hindi masyadong mabigat ang mga problema natin noon at na mas masaya tayo dati. Yan ang ginawa ng mga Israelita pagkalabas nila sa Ehipto. Paano yan ginawa ng mga Israelita? Yung ulat na tinutukoy dito sa workbook ay yung mababasa natin sa Bilang 11:5 at 6. Tingnan natin yon. Bilang Kabanata 11, talata 5 at 6. Sabi dito ng mga Israelita, tandang-tanda pa namin ang isda na kinakain namin ng walang bayad sa Ehipto. Pati ang mga pipino, pakwan, puwero, sibuyas, at bawang. Pero ngayon nanghihina na kami. Wala na kaming ibang nakikita, kundi mana. Kaya parang nabulag sila. Yung magagandang bagay lang yung naalala nila. Yung isda, yung pakwan, at yung mga gulay. Pero 'di ba mga alipin sila doon? At napakamiserable ng buhay nila araw-araw. Nakalimutan nila yun. Kaya akala nila mas maganda yung buhay nila noon. Ang nangyari, dahil nakapokus sila sa nakaraan, hindi na nila nakita yung kasalukuyang ginagawa ni Jehovah para sa kanila. Halimbawa yung pagbibigay niya ng mana. Isipin yun, kada umaga may pagkain agad sila, bigla na lang, lilitaw yung mana sa ilang. Di nila kailangang magbungkal ng lupa,
Di nila kailangan magtanim ng binhi, di nila kailangang magdilig. Di rin sila mag-aani, walang kahirap-hirap. Pupulutin na lang nila yung kakainin nila. Lumilitaw, napakasustansya at kumpletong pagkain ng mana. Sa isang pagkain lang, makukuha nila ang lahat ng nutrisyon na kailangan nila. At masarap din yun. Sabi ng Biblia, para yung matamis sa tinapay na may langis. Kaya masarap. Bukod dyan, may isa pang pakinabang ang mana sa mga Israelita na posibleng hindi nila naisip. Hindi ba yung haliging ulap bigla-bigla na lang yung pumapaitaas? At yung kampo, kailangan nilang umalis agad at sundan yung ulap kung saan yun pupunta. Isipin ito. Halimbawa, nakapagdala nga kayo ng buto ng pakwan na galing sa Ehipto. Itinanim niyo yun sa ilang, diniligan niyo yun, pero bigla na lang, anong nangyari? Pumaitaas yung ulap at kailangan ng umalis ng kampo. Paano na ngayon yung mga pakwan? Eh di hindi niyo na makukuha. Kaya talagang napaka-praktikal ng mana para sa mga Israelita sa kalagayan nila. Pero dahil nabulag sila ng nakaraan, hindi na nila nakita ang mga ginagawa ni Jehovah para sa kanila sa kasalukuyan. Kaya ano ngang mga aral ang makukuha natin sa Ecclesiastes 7:10? Na kung lagi nating iisipin na mas maganda ang kalagayan natin noon, di tayo makukontento sa kung anong meron tayo ngayon. At kapag di tayo kontento, hindi na natin mapapahalagahan ang lahat ng ibinibigay ni Jehovah sa atin ngayon. Yung mga Israelita, dahil sa kawalan ng pagpapahalaga, anong nangyari? Naging masuwayin sila sa Diyos at nasira ang kaugnayan nila kay Jehovah. Tungkol dito, ganito yung sinabi ng bantayan noong 2012. Hindi naman maling bulay-bulayin ang mga natutuhan natin sa ating nakaraang mga karanasan o isip-isipin ng masasayang alaala natin. Pero kailangan tayong maging balanse at makatotohanan sa pangmalas natin tungkol sa nakaraan. Kasi kung hindi, lalo tayong di masisiyahan sa ating buhay ngayon. Totoo, may ilang bagay noon na baka nga mas maganda kaysa ngayon. Baka nga mas malusog tayo noon. Pero hindi pa rin yun perpektong kalusugan. Baka gustong-gusto natin yung pribileyo natin noon. O kasundo-kasundo natin yung overseer natin sa department natin dati. Pero matatapatan ba niyan yung mga pribileyo at yung mga pagkakaibigan na mararanasan natin sa bagong sanlibutan? Di ba hindi? Sabi nga ng meeting workbook natin, mas makabubuti kung bubulay-bulayin natin ang mga pagpapala natin ngayon at magpopokus sa magandang kinabukasan sa ilalim ng kaharian. At diba totoo rin na yung mga nararanasan nating problema ngayon may magandang epekto rin sa atin. Nagiging mas mabuting Kristiyano tayo. Kaya kung iiwasan natin na laging isipin na mas maganda ang buhay natin noon, kung makokontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon, at kung magpo-focus tayo sa kaharian at sa tunay na buhay sa hinaharap, magiging mas masaya tayo at mas malamang na makapanatili tayong tapat sa Diyos. Gaya ng ipinapaalala sa atin ng Ecclesiastes 7:10, hindi totoo na mas maganda ang mga araw noon dahil mas maganda ang mga araw sa hinaharap.